Mula sa pagiging undefeated prospect ay naging ganito na ngayon ang katayuan ng inaasahang magiging boxing superstar na si Richard Colon. May undefeated record na 16 wins with 13 knockout bago ang dilubyo na sinapit nito. Sa ganda nga ng record ng super welterweight prospect na sa loob pa lamang ng 2 taon bilang professional boxer ay nakakitaan na ito ng potensyal na maging boxing superstar balang araw. Ang kwento ng buhay at karir na tinaguri ang diget ng bansang Puerto Rico ang isa sa pinakamasaklap na nangyari sa isang boksingero. And when you do know that that's what you want, you sacrifice a lot of things as a young fighter. Dito sa video ito ay malalaman din natin na kung gaano ba kabrutal ang sports na minamahal ng karamihan sa iba't ibang panig ng mundo. Paano nga ba na ang isang matikas at talentadong boksingero ay nauwi sa ganitong trahedya? Sino nga ba ang dapat managot sa kapabayaan na nagresulta sa pagkasira ng buhay at karir ng batang boksingero na malayo pa sana ang maaabot? Ang boksingero na pinasok ang pinakadelikadong profesyon para lamang masuportahan ang kanyang pamilya, subalit sa isang iglap lang ay naglaho ang lahat ng kanyang mga pangarap. It's over. And he is now 15-0 with 12 knockouts. Magsisimula ang istorya ni Richard Colon noong 10 taong gulang pa lamang ito nang mapagdesisyonan ng mga magulang nito na dalhin ito sa bansang Puerto Rico mula sa Amerika para doon simula ng boxing career nito at para mairepresenta din ang bansang pinanggalingan ng kanyang lahi. Kasama ng kanyang ama ay unti-unting inaabot ni Colon ang kanyang mga pangarap sa kabila ng pagkakalayo nito sa kanyang ina na nanatili sa Amerika kasama ng iba pa nitong kapatid. Sa amateur career pa lamang nito ay nakitaan na ito ng potensyal na maging world champion balang araw kung saan nanalo pa ito ng 5 national championship sa 141 at 152 pound division. Nakuha din ito ang gold medal sa Pan America Youth Championship sa 64 kg category bago ito tapusin ang kanyang amateur career na may record na 17 wins at walang talo. Taong 2012 din nang magpagdesisyonan nitong pasukin ng professional boxing kung saan magsisimula na itong makilala sa iba't ibang panig ng mundo. February 23, 2013 nang unang sumabak sa ibabaw ng lona bilang pro boxer. Kinaharap ni Colon ang kapwa-baguhan na si Javier Lasale kung saan tinapos agad nito ang laban sa loob lamang ng isang round. Simula nga noon ay nagtuloy-tuloy na ang magandang takbo ng karir nito kung saan sunod-sunod na knockout win ang kanyang naitala sa kanyang unang 10 laban mula 2013 hanggang 2014. Sinikap din ni Colon na maging aktibo ang kanyang karir para na din sa paghahanda nito sa oras na mabigyan na ito ng world title shot sa mga susunod na taon. Sa loob nga ng isang taon na hindi bumababa sa 4 na laban ang ginagawa nito, kaya ganun-ganun na lamang ang bilis ng pag-angat ng karir nito. Noong 2013 ay nakapagtala ito ng 5 sunod-sunod na laban kung saan knockout ang sinapit ng mga nakakaharap nito. Taong 2014 naman na sumabak ito sa 6 na magkakasunod na laban sa loob lamang ng isang taon kung saan 3 sa 6 na panalo nito ay magkakasunod na knockout ang inabot. Taong 2015 sa pagpasok ng ikalawang taon bilang pro boxer ay patuloy ang pag-angat ng karir ni Colon kung saan lumalaban na ito sa bansang Amerika at nagiging undercard na din ng malalaking laban tulad na lamang ng maging undercard ito ng bakbakang Floyd Mayweather Jr. versus Andre Berto kung saan impresibong 6-round knockout ang naitala nito kontra kay Vivian Harris. Isang buwan matapos ang knockout win kontra kay Harris ay muling sasabak si Colon sa kanyang ika-5 laban sa loob lamang ng isang taon kontra sa kapwa undefeated boxer na si Terrell Williams na may 14 wins, 12 knockout with no defeat. Ang boksingero na babago sa takbo ng buhay ni Richard Colon. Dahil sa parehong undefeated ang dalawa ay inaasahan nang ang maaksyon at magiging dikit ang bakbakan ng mga ito. Subalit walang nag-aakala na mauuwi sa disgrasya ang inaakalang kompetisyon lamang. Sa unang round pa nga lamang ay makikita na ang intensyon ni Williams na gumamit ng maduduming taktika sa laban. Naging maganda naman ang panimula ni Colon subalit pagdating ng huling minuto ng laban ay dito na nagpapakawala ng mga rabbit punch si Williams na ipinagbabawal sa boxing. Bukod sa ilang beses na rabbit punch ay bumibitaw din si Williams ng mga low blow. Sa round 2 ay muli na namang nagbitaw ng rabbit punch si Williams kung saan napatingin na lamang si Colon sa referee para ipaalam na ilang beses na itong ginagawa ng kalaban. Sa round 4 ay muli na namang sumimpli ng suntok sa batok itong si Williams subalit katakataka na sa dami ng pinakakawalang illegal na suntok nito ay hindi pa din ito nawawarningan o binapawasan man lang ng puntos.
Maging ang mga commentator ay pinagtatanggol pa ang mga ginagawa ni Williams dahil kung hindi naman daw sinasabi ng referee na bawal ang ginagawa nito ay masasabing part of the game lamang daw ito. Well, it's only dirty if the ref says it is. There you go. If they let it go, then it's part of the game. Sa umpisa pa lamang ng round 5 ay muli na namang bumanat si Williams, kaya naman itinuro na ni Colon ang likod ng kanyang ulo kung saan ito nasuntok, subalit hindi ito pinapansin ng referee. Dahil sa dumi ng laro ni Williams na pinapayagan naman ng referee ay bumitaw na ng low blow si Colon kung saan naging overacting naman si Williams. Sa sobrang galit naman ito ay makikita na nagbabanta na ito sa susunod itong gagawin kay Colon. Agad namang binawasan ng 2 puntos si Colon dahil sa low blow nagbinitawan ito. Sinasabi naman ni Colon sa referee na binabanatan siya ni Williams, subalit hindi na naman ito pinansin. Sa round 6 naman ay nagkakainitan na ang dalawa kung saan binigyan ng warning ang mga ito dahil sa low blow. Subalit hindi ito binigyan ng warning si Williams dahil sa rabbit punch na patuloy nitong ginagawa sa buong laban. Sa round 7 ay patuloy pa din sa pagsuntok sa likod ng ulo si Williams dahilan para bumagsak na si Colon, subalit pinagtawanan lamang ito ng mga commentator at sinasabing umaacting lamang si Colon. And Colon drops down to his knees. The crowd is furious right now. The ref calls time. He's saying he took a shot to the back of the head. How did you see that one? There's another Academy Award here, man. We're throwing awards all over the place. I don't know of an Academy Award. Maybe an Emmy for this one. Okay. This one's not quite as convincing. Makikita din na tila hilong-hilo na si Colon sa pagtayo nito, kaya naman pinatingnan ito sa ringside doctor na sinasabi namang pwede pang ipagpatuloy ni Colon ang laban. Matagal-tagal din na iniinda ni Colon ang sakit sa likod ng kanyang ulo, subalit wala man lang ginawa ang referee para maagapan ito. Sa pagpapatuloy ng laban ay patuloy pa din sa pagbibigay ng mga illegal blow itong si Williams, habang katakataka naman na si Colon ang binibigyan ng warning ng referee dahil daw sa pangyayakap nito. Now he's back to a good output so far. 2 beses bumagsak sa round 9 si Colon kung saan ang isa dito ay mula sa rabbit punch, subalit binilangan pa din ito ng referee. You know how to deal with the guy like Williams. Colon is down. Final 10 seconds of the round. 4, 5, 6, 7. Pagkatapos nga ng round 9 ay tinanggal na ng corner ni Colon ang gloves nito sa pag-aakala na tapos na ang 10th round na schedule ng laban na naging dahilan para ma-disqualify ito. This is unbelievable. Yes, that's agreeable. That's Totally it. agreeable. It is over, ladies and gentlemen. Nang i-anunsyo na si Williams ang nanalo sa pamamagitan ng disqualification, ay nadismaya pa ito at umaasang knockout ang kanyang panalo. Habang papunta pa lamang sa locker room ay nakaramdam na ng pagkahilo, pagsusuka at hirap maglakad si Colon. Agad itong sinugod sa ospital kung saan tinanggal ang namuong dugo sa ulo nito, sanhi ng mga suntok na tinamo nito sa likod ng kanyang ulo. Nakomatos din ito sa loob ng 221 araw at paggising nito ay isa na itong paralisado. Naging malaking dagok ito sa pamilya ni Colon kung saan mula sa sarili nilang pera ang ginagasto sa gamutan at therapy nito. Hindi na sana ito mangyayari sa kanya kung una pa lamang ay nabantayan na agad ng referee ang illegal na ginagawa nitong si Williams. Kung naitigil din sana ng doktor ang laban nang bumagsak si Colon at iniinda na nito ang sakit sa kanyang ulo. Subalit dahil sa kapabayaan ng mga ito ay nasira ang buhay at kariyer ng isang boksingero na magbibigay pa sana ng karangalan sa kanyang bansa at kanyang pamilya. Sa ngayon ay patuloy pa ding lumalaban sa buhay si Prichard Colon kung saan patuloy pa din ang gamutan at therapy nito na umaasa na balang araw ay babalik sa normal ang kanyang buhay.